Hi guys! Welcome back po muli to another reading. Ang ating pagbasa ngayon bilang andito tayo sa buwan ng Hunyo, wedding month na matatawag. So yung topic question na ating bibigyan ng pagbasa today ay iiwanan natin nang may patanong na sa kanya ka ba ikakasal? Para po ito sa mga couples or in a relationship. Ayan, tatagal ba kayo pero hindi ikakasal? Kailan ka ikakasal? Anong possible date? Na later on sa bawat science ay mag-iiwan tayo ng year bracket. Okay? Kung kailan possible yung wedding. This is a love reading in the next 12 years. From 2023 to 2035. Ano nga bang ilang ganap or maaring ilang challenges? O pwede nyo pang pagsamahan at pagdaanan together ang haangat sa baraha. Anong mensahe ang kailangan mong marinig ngayon? Again, this is for those in a relationship or couples na, okay? Pero kung single ka man ngayon, maaari rin naman na makinig. Pero kung hindi nais, okay lang din naman po na skip ang video na ito. Balik na lang po tayo kapag may jowa na tayo. Or may shota na, charet. Hindi. Kasi nag-iwan tayo dito ng ilang information din in regards astrology. Kaya yung year bracket natin is 12 years. 2023 to 2035. Hello Cancer, ito na po ang inyong reading. And let's start. Sa kanya ka ba ikakasal? Para ito sa mga couples in a relationship. Love reading in the next 12 years. Okay. Kuha tayo ng ilang messages muna para sa inyo. We'll be straightforward para sa mga Cancer. Anong mensahe ang may iwan natin para sa kanila? Cancer, in a relationship, couples, message. Okay. Okay, so umangat niya ito. The Death card at the center of your cards. Six of Wands ay narito. High Priestess. The Fool. The Nine of Cups. Okay. Add up lang tayo. The Queen of Wands, Reverse. The Ten of Swords, Reverse. Nine of Swords, Reverse. And the Queen of Cups, Reverse. Okay, so nakakuha tayo ng ilang reversal. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. And at the center of your cards, the Death card, hindi naman po ibig sabihin ay hindi na rin okay. Okay? Meron lang po yung kalakip na mensahe. Cancer, guys, keep in mind na tayo po ay general message. Hindi ko ito tatamisan, yung ilang messages. Pero, naway wag lang din po lalaliman. Okay, mensahin gabay lamang po. Pero meron tayo dito nakikita na pagdaan niyo sa patuloy na transformasyon sa inyong buhay relasyon or life in general, meron ditong umangat na pagka-misteryoso at sikreto ng ilang bagay-bagay. So, maaaring mag-reflect ito sa'yo or sa iyong kapareha, Cancer. It could be positive or negative kasi. Maaaring mayroong ilang hidden feelings or hidden agenda, drama, issue na umangat sa mga susunod na taong ito sa inyong buhay pagsasama. At dito ay maaaring higit kang dumipende doon sa kung ano yung pakiramdam mo sa taong ito. Kahit pa ay hindi na magiging madali o hindi na maganda yung itinatakbo ng relationship. Alam mo, minsan naghirap i-mention ng ilang bagay-bagay. Sa realidad po ng buhay, tayo pa rin ay magkakaiba ng posisyon, sitwasyon, Cancer. Kahit pa pare-pareho tayo ng, kumbaga, ng sign, ayan, bilang Cancer din ang Moonchild, ay magkakaiba pa rin tayo ng tatahakin sa ating buhay. I'll be honest, merong changes. Maring merong mawala. And for some, it's a choice. Personal choice. Na naway bigyan nyo ito ng pag-unawa. At yung acceptance na syempre pa, hindi madali. Hindi madaling tanggapin. Lalo pa kung andito na yung bond. Andito na yung puso nyo. Okay? Pero if ever mag-reflect man yung sikreto na hindi nyo asahan, for some of you, na meron pala itong nararamdaman itong inyong mga kapareha na may patungkol sa ibang tao. Okay?
Maaaring mapaglaro pa ang isa sa inyo. Meron pang gustong i-explore or meron gustong marating pa in life na malungkot mang sabihin pero maaaring meron itong pangarap na para sa kanya lang. Or meron siya talagang tinitingnan na ibang tao at one point sa mga susunod na taong ito. Sabi ko nga, hindi po kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild. Sabi ko nga, it could be positive or negative. Yun yung unang messages na nabanggit ko na medyo nega, Parang masyadong kong diretso, I know. Pero hindi ko ito tatamisan kung ano man yung ating makikita. Yung positive, okay, doon tayo sa positive, ay sasabay naman kayo. Okay? Sabi ko nga, it's up to you kasi maaaring umangat din naman yung pagtanggap. Especially kung mahal nyo ang taong ito. Kung andito yung inyong puso. Yung acceptance talaga. Na hindi madali pero sa totoo lang, maaari rin naman na patuloy kayong dumaan doon sa bagong simulain sa inyong relasyon. Kumbaga, merong renewal, merong rebirth. Pareho kayong dadaan sa personal transformation, relationship-wise. Kumbaga, yes, meron ditong madadapa, merong magkakamali, pero tatanggapin. Pero if ever, lalo na kung kung andito na kayo sa punto ng relasyon na pinagtibay na rin naman kayo ng ilang taon, kumbaga kasama mo na ito, matagal na, marami na kayong pinagdaanan, ilang challenges na nalagpasan, then, aangat pa rin. Okay, maaaring umangat pa rin yung love, yung pagpapatawad. Harapin nyo yung buhay ng magkasama pa rin in the next 12 years. Pero kung, para sa ilan, especially kung bata pa, then, maaaring meron pa kayong i-focus na ibang bagay. Yung inyong mga personal na pangarap in life. May pagka-mysterious, umangat yung secrets dito. So, for some, especially kung hindi talaga pa open masyado sa relationship or, kumbaga, especially sa mga nag-start pa lang, pa-bloom pa lang yung relasyon, then, be ready sa ilang challenges. Okay? Lalo pa kung andito ka sa posisyon na pakiramdam mo or ikaw mismo ito na parang hindi mo kayang mag-open up or mag-let out ng mga pakiramdam mo kasi feeling mo ma-judge ka niya, yung ganon, then, I feel na hindi pa ito yung time para sa inyo to be together. Okay? Yun yung nakikita ko para sa inyo. Sa totoo lang, meron ditong pagsisimula ng kahit kayo lang muna. Kahit pa kayo nandito sa isang relasyon. Maaring kailangan meron pa kayong buuin. Meron pa kayong kailangang matutunan para magtungo kayo doon sa mas merong mature na relationship or partnership. For some, sa mga susunod na taong ito, maaring meron kasi ako nakikita dito, sabi ko nga, movement, changes sa pag-travel na hindi magiging madali. Especially for those na nasa isang long-distance relationship or merong agenda abroad or international, merong struggle sa part na yon. Okay? Ma-adapt ko lang yan. Kumbaga, meron nung ilang difficulties, kaakibat nun, yung ilang mission na kailangan mong lagpasan. At pagkatiwalaan yung proseso. Okay? Adapt tayo ng ilang final advice para sa mga Cancer. Ano yung natin para sa kanila? Ayan. Uy, adapt pa tayo dyan. Okay. Serendipity. Ang dami pa nito. Intimacy, decision, the real you. Okay. Heart and soul. Uy, actually kanina pa umangat itong heart and soul sa ilang nauna nating readings. Pero, okay. So, by chance or by accident, serendipity, merong ilang patuloy na changes. Maaaring ito sa inyong, kahit sa simpleng pakiramdam lang, behavior, attitude, or feelings towards your partner or someone, merong ilang changes sa part na yan. Meron kayong kaharapin na pagbabago sa inyong pakiramdam. Okay? Pero ito ay sabi ko nga, isang option, isang choice na maaaring meron kayong bubuing desisyon. And it could be a major or huge decision sa mga susunod na taong ito sa inyong pagsasama. Intimacy. So, maaaring mag-reflect ito para doon sa, andito pa rin yung heart and soul, yung puso sa kapareha, kahit pa hindi perfect, or merong ilang agenda na aangat. Pero ano pa man ang ma-encounter nyo sa inyong buhay, relasyon,
Pag-ibig Cancer, sa mga susunod na taong ito, aangat yung ikaw, the real you. Kumbaga, kung i-relate natin yung umaangat na hidden, pagka-mysterious, yung secrets, ayan. Maring aangat din sa'yo. Merong ilang sikreto na aangat. And it's up to the both of you kung mapangahawakan nyo itong ilang sikreto na ito. Mangingibabaw yung ikaw sa isang relasyon. Cancer, the real you. Ano ba yung nasa puso mo, heart and soul? Andito pa ba yung pagka-intimate ng inyong pagsasama? Tanungin kung anong kailangan buuing desisyon. And let things flow naturally sa inyong pagsasama, Cancer. Huwag niyong bigyan ng control yung ilang bagay-bagay dahil sa lahat ng bagay or sa halos lahat ng pagkakataon, wala naman talaga tayong control. Kung ano yung pwedeng mangyari or pwedeng maramdaman ng isa sa inyo, so sumabay lang din. Okay? And acceptance. Kanina ko pa yung mention, sumasang-ayon ng ilang mga manok. Oo, so, eto na. Magsashare po ako ng ilang year bracket kung saan ay higit na mag-highlight or magbibigay diin ng iyong buhay, relasyon, pag-ibig at pamilya. Please be reminded that this is not an assurance, Cancer. Kakarampot lang po ito na impormasyon. Napakalawak po ng astrolohiya. Isa pa, I can see your whole chart from here because we all have our different own unique chart when it comes to astrology. Pero, atin na lamang sinilip ito ng bahagya mula sa planetary transits or movement ng ilang planeta in the next 12 years. Ngayon, kung hindi ka man mismo ang ikasal sa mention kong taon, Cancer, then maaring ito po ay isa sa miyembro ng pamilya or malapit sa iyong puso. At kung hindi man, ito yung taon na ikaw ay makapag-asawa or totally ay ikakasal sa may dambana, then probably sa mga taong ito na aking mababanggit ay meron at merong isang tao na aangat at tatatak sa'yo at matatawag mong true love or soulmate. And it can actually be in the form of a friend or a lover. Okay, year 2025 to 2026, 2028 to 2029, 2029 to 2030, 2031 to 2032, and 2023 to 2024. Cancer.